Nagbigay ng paglilinaw si Senator Ping Lacson sa ginawang mga birada laban kay Senator Rodante Marcoleta kahapon. Para sa update, magbabalita live mula sa Senate si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Cheryl, iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na napilitan na siyang sagutin ang mga tirada ng kapwa niyang senador na si Senator Rodante Marcoleta matapos ang matagal na panahon ng pagtitimpi. Ayon kay Lacson, noong nakaraang linggo habang pinapakinggan niya raw sa lounge ang privilege speech ni Marcoleta, tinanong pa niya si Senate Majority Leader Mig Zubiri kung kailangan ba niyang sumagot. Dito nagpasa siyang huwag na lamang pansinin ang mga tirada. Pero nitong Lunes naman habang nasa kanyang opisina at minomonitor ni Lacson ang mga pangyayari sa Senado, muling may mga pahayag siyang narinig na tumutukoy sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon siya na sumagot at sabihing enough is enough. Nang tanungin kung tapos na ba ang issue sa pagitan nila ni Marcoleta, sinabi ni Lacson na hindi niya tiyak. Binigyan din niya na hindi siya nagsisimula ng away, lalo na sa kanyang mga kasamahan sa Senado, ngunit kang siya raw ay inaatake o inaalipusta ay handa siyang bumante. Para rin siya aniyang rubber band na may elastic limit na kapag lumapit na sa breaking point ay kailangan niyang ingatan ito. Napansin din ng kanyang kampong umunoy pattern sa mga pahayag ni Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea. Halos kapareho nito ang mga posisyong makikita sa website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Dahil dito, tinanong ni Lacson kung pinaparot lamang ba ng kapwa niya senador ang posisyon ng China ukol sa pinag-aagawang karagatan. Cheryl, gayunman na sinabi niya na hindi na raw sana ito lalabas kung hindi siya patuloy na hinahamon at dagdag pa ng senador, maaari niyang tiisin ang isa o dalawang pang-aatake, ngunit kung magpapatuloy raw ito, may hangganan din ang pasensya. Cheryl. Merymon, nandyan din ba ngayon si Senator Marcoleta? Cheryl, nasa isang pagdidig naman ng Commission on Appointments itong Senator Marcoleta, kaya hindi pa natin nakukuha yung kung may bago siyang panayam tungkol nga sa naging palitan nila ni Senator Ping Lacson kahapon. Cheryl. Dinidinig din ngayon sa Senado yung kanilang aksyon ngayong patuloy pa rin ang gulo nga sa Middle East. Ano ang update, Merymon? Cheryl, nakatakda nga na talakayin ng Senate Committee on Ways and Means pati ng Energy ang mga panukala o kaya yung mga reformang kakailanganin o mga remedyo para raw ma-address yung impact nitong gerian sa Middle East sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao maging sa presyo raw na produktong petrolyo. Una nang ibinahagi ni Energy Secretary Sharon Garin na dalawa raw ang issue na kailangan pagtuunan ng pansin. Ito ang supply pati ang presyo ng fuel. Ang kasulukuyang supply na mayroon ng bansa ay abot lamang hanggang Abril. Pero sa konsultasyon nila sa mga oil company ay mayroon pa raw available na pagkukunan nito. Ngunit may mga balaki na kailangan ikonsidera. Kabilang dito ang pagtaas ng insurance sa mga kumpanya, ang pagdadaanan ng kukuning supply at ang di kasiguraduhan kung may magbebenta pa ba o magbebenta pa ba ang ibang bansa. Hindi rin daw may iwasan ang pagtataas ng presyo nito pero posibleng makatulong ang pagdagdag pa ng biofuel na galing sa mga organikong materyales tulad ng halaman, dumi ng hayop o kaya naman basura. At Cheryl, paglilinaw din ni Senate Committee Chairman Senator Pia Cayetano, itong isusulong na panukala ay para makapagtatag ng mekanismo na magbibigay ng authority sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon na mayroong labis-labis or extraordinary na pagtaas sa presyo ng langis sa mundo. Ibig sabihin nito, hindi basta-bastang magagamit ng Pangulo ang power na ito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes.